yung RICE Act, yung amendment sa rice tariffication measure. Dahil ang napatunayan nitong import ban at nung floor price ng palay ay pagka may kapangyarihan at bigyan ng ngipin ang gobyerno, lalo na ang DA, sa pagharap dito sa sabihin na nating akyat baba ng presyo ng palay at bigas, napatunayan na kayang ayusin o kayang bigyan ng ginhawa ang ating mga magsasaka. Kaya yung RICE Act, amendments to the rice tariffication measure, bigyan ng dagdag ng ngipin ang NFA at ang DA para mangialam sa merkado ng pagbebenta ng palay at ng bigas. Palagay ko, matutulungan ng gusto ang ating agri-sector at ang ating mga magsasaka. Salamat. Nakikita ko kasi yung ating secretary, tuwing merong disaster, nakikita ko yung litrato niya na umiikot rin po, no? Kumusta na po anong mga interventions na ginagawa ng departamento para tulungan po yung mga tinamaan po ng bagyo? Tama po yan. Meron tayong quick response funds, DA, nagkakahalagang 1 billion per year. At kung matindi ang danyos o pinsala, pwede pang i-augment. At palagay ko dito sa nakarang bagyo, kailangan i-augment. Dahil mabigat ang naging pinsala itong twin na bagyo. Yung unang bagyong Tino at yung bagyong Uwan. Hindi lang po sa mga farmers, pati po sa mga fishermen, sa mga fisher folks. Yes, kasama doon sa Quick Response Fund ang farmers and fisher folk. Can we have a written report kung ano na yung naibigay na through the Quick Response Fund? Pwede makahingi na lang po ng report. Yes, we will do that. We will submit a detailed report po, Mr. We will do so and provide the good senator that report. During the previous administration of President Duterte, meron po mga, hindi ko na maalala lahat, no? Mga proyekto na I'm sure during the 18th Congress, pinasa rin po natin dito. Yung halimbawa, itong sa Navotas, yung kanilang pantalan dyan, at ang iba pa sa Quezon, sa Iloilo, pwede bang makahingi ng written report or progress na rin po sa mga proyektong ito? At napapakinabangan na ho ba ito ng ating mga kababayan sa ngayon? Yes, napapakinabangan na partly yung sa Navotas, for example, will be completed next year. Pero may pakinabang na... Hindi pa tapos hanggang ngayon? Dahil po kasi reclamation naman. Nagkaroon kasi ng moratorium on reclamation, kaya hindi natuloy na suspend, pero nag-resume na. So nung na-lift na, kaya na-delay, pero ngayon tuloy-tuloy na. Pahingi na lang po ng... Yes, we will likewise provide a report of these projects identified by the good senator. On the Farm to Market Road program, ito pong FMR, Mr. President, with the prevalence of issues involving substandard and even ghost infrastructure projects, we would like to know if any FMR projects have been linked to such irregularities. The DA identifies and validates farm-to-market road schemes, but the projects are commissioned, bid out, and constructed by the Department of Public Works and Highways. Alaman naman natin na masyadong nasa controversial ngayon. Masyadong controversial po ang DPWH sa ngayon at apektado talaga yung actual implementation. Kaya nga po yung classrooms for this year, 22 lang yung napapagawa. November na tayo sa ngayon. Andiyan naman yung budget. At hindi lang po ito limitado sa mga classrooms. Tulad rin po sa health facilities sa HPEP na until up to today, wala pang na-implement sa HPEP sa mga health facilities dahil maaaring takot sila dahil halos sa kalagitnaan ng taon ay medyo magulo na po, no, yung implementation at napapaligiran ng controversies ang Department of Public Works and Highways. And I'm sure
Ganon din po ang nangyayari sa DA sa ngayon dito sa FMR. The Senate, specifically our finance chairperson, already discovered farm-to-market roads worth over 10 billion were found to be extremely overpriced, with one project even costing more than 23 times than the standard price set by the DPWH. According to reports, Secretary Q. Laurel has ordered a comprehensive audit of all farm-to-market road projects from 2021 to 2025. Ano na ho bang status ng audit na ito? At ano ho bang nakita niyo na po sa ngayon? At anong plano niyong gawin para hindi po masasayang yung oras at walang masasayang na pondo ng gobyerno? Dahil bawat piso po ay napakahalaga na yan. Yun lang po tuwing nakikita ko yung mga farmers, naawa ako eh. Kung napupunta sa korupsyon, sana napunta na lang po doon, tulong na lang sa mga farmers. Makikita mo, kayod kalabaw yung mga kababayan nating mahirap. Sana makita niyo yung kalagayan ng ating mga mahirap. Lalong-lalo na po sa probinsya. Ako po isang probinsyano lamang rin po. Nakikita ko talaga yung actual na nangyayari sa baba. So ano na ho bang status ng audit ninyo tungkol sa mga farm-to-market roads na mga medyo sa tingin ninyong alanganin at merong reported overpriced or even substandard? Yes, tama po yun. It was reported and the Secretary and the department is undertaking an audit of 4,700 farm-to-market roads projects. And of the 4,700, they have already inspected 1,000. And of the 1,000, they have identified 5 ghost projects. And the audit is ongoing. So hopefully, when will you complete the audit? By first quarter next year, the 4,700 projects would have been audited. Now, as to what they will be doing moving forward, precisely because of this audit and the budget hearings wherein the chairman of our chairman of the Committee on Finance, Senator Win Gatchalian, did his own computations. We decided that upon his recommendation, and we supported it, that for 2026, the budget of 16 billion will be for farm-to-market roads projects will be implemented by the Department of Agriculture through the Bureau of Agriculture and Fisheries Engineering. And therefore, they believe they will be able to avoid the previous practice wherein the DPWH was involved in the farm-to-market road. Can we also ask for a written updates and report rin po tungkol dito sa mga pinapa-audit? Yes. Yung listahan po ng FMR, tapos Yes. na reported ghosts o merong irregularities na pakikumpleto na lang po yung report. By January po ito. Yes, we will do that. The Department of Agriculture is committed to submitting that report. If I may be allowed, likewise, for purposes of transparency for these projects, we have also included in the general provisions a proposed special provision that all agencies should have transparency portal dashboards for infra projects so the public can access it real time para alam ng publiko itong mga at binubuo na rin ng Office of the Secretary ng Department of Agriculture yung FMR Watch para rin mabantayan ng ating mga kababayan. Malalaman nila nasaan yung proyektong ito, anong barangay, at makaka-upload din sila ng mga photos. So, transparency is also key so that these projects are implemented properly. At Mr. Sponsor, paano mapapabilis natin dito yung implementasyon ng FMR? Dapat bang ilipat na ito sa LGUs? Dahil po sa nangyayari sa ngayon, sa mga classrooms,
At plano po ng DepEd na ilipat na rin po sa LGUs. At even the health facilities, HPEP ng DOH, plano rin nilang ilipat na rin po sa LGUs dahil sila po yung sa classroom, sila yung nakakaalam sa problema, sa kukulangan ng classrooms, sila yung merong local school board. At LGUs naman, sino bang LGU, sino bang mayor na ayaw na magkaroon ng sariling health facilities, lalong-lalo na po sa mga malalayong lugar na napakalayo ng hospital. Minsan, 4 hours yung biyahe bago dumating sa hospital. So gusto rin po nila magkaroon sila ng sariling kakayahan na magpatayo ng health facilities. How about sa DA naman po? Do you consider na ilipat na rin po ito sa LGUs with the controversy surrounding the Department of Public Works and Highways? Medyo mas matatagalan talaga ito sa ngayon. Yes, ang plano ng Department of Agriculture is ida-download yung pondos, selected LGUs that are qualified, number one, and that they will supervise and monitor the implementation of the project. Para mas mapabilis. Yes. Actually, I remember sa hearing nung classroom acceleration bill ni Senator Bams ay sa Committee on Education, napag-alaman doon na at one point, because local governments were involved in the school building program, together with the private sector, yung public-private partnership program, and then yung matching sa LGU, at one point, the Department of Education was actually building, walang DPWH, 600 school buildings a week. Kaya nila. Mas mabilis talaga. Ako po yung naniniwala rin po sa mga LGUs natin na gusto rin nilang makapag-accomplish at may kakayahan po sila. May sarili silang mga, hindi man departamento o division, meron silang agriculture division, meron din silang local school board, meron silang health division rin po. Kahit maliliit na bayan, malaking tulong po ito. Remember, we have 1,494 municipalities and more than 100 cities around the country. Malaking tulong po ito. At kayo po with itong issues nga po surrounding the DPWH ngayon na talagang nagpapagulo sa ating bayan. Kawawa po yung Pilipino rito. Naniniwala ba kayo na ang DA, ang Department of Agriculture, ay mas malinis, no? Kung sila na po ang kayo na po mag-i-implement sa mga proyektong ito at hindi nyo na ipapasa sa DPWH. Kayo mismo, you may ask the department, mas naniniwala ba kayo na mas malinis ang inyong departamento kumpara sa DPWH? Guaranteed. Sigura, mas malinis kumpara sa DPWH. Guaranteed. Galing kay Secretary Chu Laurel yun, no? Yes. Sana po, totoo ito. Kasi may nakarating po sa atin na reports, no? You may validate it. Sa DA na meron pong DA personnel na naghihingi po ng cut sa gagawa ng FMRs under the Philippine Rural Development Project. Ayaw ko na pong pangalanan, sa Mindanao po ito, ayaw pong mag-groundbreaking kung hindi bibigay yung porsyento. So, well, sabi ko nga, relative to. Iniimbestigahan na daw. Kala ko kanina, guaranteed. So ngayon, kaya nga sinunod ko na. Narinig niyo rin po ito? Iimbestigahan daw po nila. So narinig niyo po ito? Hindi pala guaranteed na... Guaranteed na relative to the Public Works Department. So ibig sabihin, hindi naman, siguro meron pa rin. So lesser evil. Pero we have been assured na iimbestigahan daw. Evil pa rin. Iimbestigahan. Evil. Iniimbestigahan na. Yan lang po paalala ko sa ating mga Department of Agriculture personnel. Not only sa DPWH. Kung totoo man po itong balitang ito, na meron pong gano'n, no, na hindi groundbreaking yung proyekto kung hindi magbibigay ng porsyento. Sa mga kasamahan ko sa gobyerno, alam nyo, minsan lang tayo dadaan sa mundong ito.
Isang beses lang tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan na pwede niyong gawin sa ating kapwa, gawin niyo na po ngayon. Isipin niyo